Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Mga kabunyog, welcome! Magandang araw, Pilipinas at mundo. So, ang topic natin ngayon, parang napapadalas ang papuri kay Leni ng gobyernong Marcos Jr. Una, ilinaw ko lang hindi naman official yung papuri kay Leni. Ibig sabihin, hindi naman galing talaga sa tagapagsalita ng Malacanang, hindi naman gano'n. Hindi naman galing kay Marcos Jr. yung papuri, hindi naman galing sa Presidential Communications Office, hindi naman po gano'n. Kaya lang, bahagi ng gobyerno. Bahagi ng gobyerno. Sino ba yon? Maalala natin na yung DOST, Department of Science and Technology, noong isang araw ay nag-sponsor ng forum tungkol sa mental health. Ang main resource person na naimbitahang magsalita sa nasabing forum ng DOST, Department of Science and Technology, ay si dating Vice President Leni Robredo. Ngayon, nung magsalita doon si dating Vice President Leni Robredo, nakakuha ng atensyon ng media yun. Kasi imaginein mo, tumakbo kang presidente, nakalaban mo ang si Marcos Jr., ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas, tapos unang-una, ikaw din yung iniimbitahan ng opisina ng gobyerno. Medyo iba yon. Medyo iba yon. Alam naman natin ng gobyerno. Halimbawa, nasa gobyerno ka, iimbitahan mo ba ang nakalaban ng nakaupong presidente? Usually, hindi yan. Kasi iisipin mo, baka magalit yung Malacanang. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Pagka ganon, iisipin, kung ikaw nasa DOST, Department of Science and Technology, iimbitahan nyo ba ang dating, ang nakalaban ng nakaupong presidente? Siyempre mag-iisip ka. Ipaalam muna natin sa Malacanang o kaya sa nakakataas, ibig sabihin sa secretary. Baka naman magalitan tayo kasi kalaban niya ng presidente, ng tumakbong presidente. Pero, DOST yung nag-imbita sa kanya, kay Leni Robredo, ginawa siyang speaker doon sa topic ng tungkol sa mental health. Tinanong si Leni Robredo noon, kung ano bang niya, pwede ba siyang makipag-work with the government? Ang sabi niya, yes, I am ready to work with the government. Ibig sabihin, in behalf ng kanyang NGO, yung Angat Pilipinas. Kasi nga, isa sa mga advocacies ng Angat Pilipinas, yung tungkol nga sa mental health, na nagiging mainit na isang major na problema ng lipunan. Lumabas yung mga balita, Leni Robredo pwedeng ma-appoint sa gabinete ni Marcos Jr. Pagkatapos mas malalim pa, mayroon pang mga naglabas. Leni, papalitan na ba si Sara Duterte? Yung ganun. Pero ito, ang latest ito. Yung latest, mga kabunyog, yung nandiyan na picture na linagay ko, ang Department of Health ay naglabas ng through sa Assistant Secretary, naglabas ng papuri, pagkilala kay dating Vice President Leni Robredo sa kanyang advocacy para sa mental health. Ito. The Department of Health thanks former Vice President Leni Robredo for pointing out that there is a lack of psychiatrists and mental health practitioners not just in the Philippines but worldwide. Mental health is a priority outlined in the DOH Action Agenda, specifically emphasizing the ginhawa ng isip at damdamin. Ayan, galing po yan, statement na yan, o bahagi ng statement ni ASEC, Assistant Secretary Albert Del Rosario ng Department. Siya palang spokesperson ng Department of Health. So, Department of Health, di syempre, part ng gobyerno yan. Department of Health yan eh. Ang nagsalita ay Department of Health spokesperson. Pinasalamatan si Leni Robredo sa kanyang advocacy para sa mental health. Sinabi ni VP Leni na isang problema talaga ngayon, kulang ang psychiatrist sa Pilipinas at sa buong mundo. So, pinapurihan si Leni Robredo ng Department of Health through the official spokesperson of the Department of Health.
Kaya sabi ko, ano 'to? Ano ba 'to? Parang dumarami yata ang mga indications na ewan natin, hindi ko alam. May nabubuo bang, alyansa ang kampo nina Leni Robredo at ng kasalukuyang administrasyon? Hindi, sige nga, mag-alam-alam nga muna tayo. Mag-alam-alam nga muna tayo. Anyway, 'yan yung kasi mga kabunyog, hindi simple 'yan. Kasi si Leni Robredo dating, tumakbong presidente kalaban si Marcos. Siyempre ang presidente si Marcos Jr. Kung kayo ang nasa DOST, hindi niyo iimbitahan si Leni Robredo nang hindi niyo pinapaalam sa Malacanang or sa sekretary niyo. Baka mapagalitan kayo. Ganoon din sa Department of Health. Hindi magsasalita yung spokesperson ng Department of Health ng papuri kay Leni Robredo nang hindi muna yang kinonsulta sa sekretary niya. At yung sekretary naman, siyempre nagtanong yan sa Malacanang, okay lang po ba maglalabas ng statement? Ganun yan eh. Kasi siyempre, hindi naman normal na yan eh. Hindi naman ordinaryong tao si Leni Robredo. Former Vice President yan. Kalaban ni Marcos sa eleksyon. Ano yan eh. Pero anyway, wala namang masama dyan. Maganda yan. Kaya lang parang, nakakapag-isip o may mga nag-iisip, ito ba'y parang nagbibigay na ba ito ng opening ng posibleng alyansa ng kampo ni Leni Robredo at saka ng Marcos? Kasi kahit si Lisa Araneta nung nagsalita nung isang araw laban kay Sara, sabi niya, si Sara Duterte, bad shot yan sa akin. Bastos yan. Parang ganon. Pero, bagay yan na hindi ginawa kahit ni Leni Robredo. Yun. Parang may na naman. May pag-angat na naman kay Leni Robredo. Galing yan kay Lisa Araneta. First lady yan. Asawa yan ng presidente. Anyway, kung mga kabunyog, tinanong na ako tungkol dyan, okay ba ako na mag-alliance si Leni kay Marcos? Ako, sabi ko, hindi eh. Hindi. Yung formal alliance, halimbawa, magsasanib yung Liberal Party sa yung Partido Federal ni Marcos o kaya yung Lakas in UCD ni Romualdez, tapos magpo-form sila ng isang common senatorial lineup sa 2025, sa tingin ko hindi rin maganda yun eh. Pero pwede silang magsama sa common enemy, si Duterte. Pwede yun. Ibig sabihin, ang pupuruhan ng bira ng kampo ni Marcos, hindi yung kampo ni Leni. Hindi, ganun din ang kampo ni Leni. Ang pupuruhan ng bira, si Duterte. Siya yung mas major na enemy or common enemy. Parang sa ganun, pero hindi kinakailangang may formal na alliance ang kampo ni Leni at ni Marcos. Hindi kailangan. Kasi magkaiba naman talaga eh. Sinusuportahan natin si Marcos sa mga maayos niyang programa. Yung stand niya sa China. Yung kanyang programa sa campaign against illegal drugs na mas maayos kumpara kay Duterte. Yung kanyang yung ginagawa ng administrasyon kay Kibuloy sa SMNI, okay yun. Pero pagdating sa ibang issue, hindi rin tayo sumusuporta. Ganun tayo. At saka, hindi kailangan magkaroon ng alliance kay Marcos na formal eh. Anyway, okay din to. Ibig sabihin, sa part naman ng administrasyon ni Marcos, yung DOH, DOST, kinikilala rin yung mga advocacies ni Leni, okay yun. Sa part naman ni Leni Robredo, sinusuportahan din yung mga stand ng Marcos na maganda naman. Pero hindi ibig sabihin yan, sa tingin ko lang hindi magandang magkaroon ng formal na alliance, magsasanib yung grupo ng Marcos at saka yung Liberal Party halimbawa o yung oposisyon, sa tingin ko hindi naman. Hindi naman. Hindi maganda rin yun. Kaya, pero sa ibang bagay, halimbawa, sa pag-atake sa SMNI at kay Kibuloy, pwede, pare-pareho yan ng stand, pareho ng mga paninindigan. Sa China, okay yan, magsama-sama. Pero hindi kailangan form ng formal alliance. Kanya-kanyang laban sa Duterte, kanya-kanyang laban sa China. Nagko-complement ang mga laban ng isa't isa. Pero pag mali yung ginagawa ng Marcos, tulad ng Chacha, tulad ng Maharlika, tulad ng mga korupsyon, hindi, lalabanan din natin yan. Hindi, ang topic ko lang ngayon, sabi ko, parang ang mga ahensya ng gobyerno,
Parang naano kay Leni Robredo yung DOST inimbitahan siyang speaker. Tapos ngayon yung Department of Health spokesperson may official statement. Nagpapasalamat kay Leni Robredo. Ha? Anyway, okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan, abangan na lang natin kung ano talaga ang mga mangyayari sa politika ng bansa. Umiinit na ang politika ng bansa eh. Sige po, magandang araw po sa inyong lahat, mga kabunyog. Tayo po'y lagi lang naninindigan sa katotohanan at lagi pong ang pinapanghibabaw natin ang interes ng ating inang bayan. Mabuhay po tayo. Magandang araw. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.